Ibig sabihin, yung mga companies, organization o grupo or partnership engage dito po sa sa smuggling, ang parusa po sa inyo perpetual absolute disqualification na makapag-engage pa. Ito yung sinasabi natin sa anumang negosyo involving importation, transportation, storage, and warehousing and domestic trade of agricultural and fishery products. Di na kayo pwede dyan. Disqualified kayo, perpetual habang buhay. You cannot engage in business. Sa ganyan po. Tama po. Yan ang sinasabi natin. Dapat bawal sa kanila. Kasi ang nangyayari po, paulit-ulit lang, yung mga companies na involved sa smuggling, paulit-ulit lang po. Gigil na talaga mga kababayan yung ating Pangulong BBM sa mga economic saboteurs. Bakit niya Mr. Maravillas? Sinertify niya mga kababayan bilang urgent bill yung isang panukalang batas na magbibigay ng mas mabigat na parusa po dito sa mga agri-economic sabotage. Ito po, mga kababayan, yung balita sa Philippine Star. Marcos certifies urgent bill imposing tougher penalties versus agri-economic sabotage. So ito talaga po yung dapat na ginagawa, mga kababayan, ng ating gobyerno. Yung mas mabigat na parusa laban dito sa mga sa mga involved sa cartel, sa smuggling ng kung ano-ano mga agricultural products. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, the land of fear. So ito siya mga kababayan, yung certified copy ng proposed bill mga kababayan na naka-file po sa Kongreso. Ibigay ko sa inyo yung kwento as published mga kababayan, as released by Presidential Communications Office. Sabi rito, PBBM certifies as urgent bill imposing severe sanction on agricultural economic sabotage, providing penalties in also creating an anti-agricultural economic sabotage council. Ang certification mga kababayan, pinadala niya to the office of the Senate President Juan Miguel Zubiri. Yung Senate Bill 2432. The bill repeals Republic Act number 10845 on the Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 and seeks to promote the productivity of the agriculture sector and to protect farmers and fisherfolk from unscrupulous traders and importers and ensure reasonable and affordable prices of agricultural and fishery products for consumers. So target nito mga kababayan, yung mga smugglers, yung rice cartel, yung mga price manipulators mga kababayan ng mga agricultural products. So magbibigay po ito ng ngipin, mas na matalim na ngipin sa batas mga kababayan. Piko na kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi lang sa inyo nagpapalata, pero sa mga actions po niya, talagang seryoso siya na labanan itong mga economic saboteurs
dito po sa ating bansa. Yung NBI nga po, may mga finailan na po ng kaso. Mamay ibigay ko sa inyo. Yung mga involved sa smuggling ng sibuyas. So sabi rito po, the bill also imposes severe sanction on the nefarious acts of smuggling, hoarding, profiting in cartel of agricultural and fishery products, including a penalty of life imprisonment and a fine thrice the value of the agricultural and fishery products subject of the crime as economic sabotage anya. So sabi sa batas mga kababayan, any government officer or employee found to be an accomplice, kasabwat, in the commission of the crime shall suffer the additional penalties or of perpetual disqualification from holding public office, exercising the right to vote, from participating in any public election, and forfeiture of employment, monetary, and financial benefits. Sabi po sa bill, hindi lang kayo tanggal, kundi life imprisonment at perpetual habang buhay. Hindi na kayo pwede na magtrabaho pa sa gobyerno. Hindi rin pwede kayo na bawal na sa inyo ang bumoto at lahat ng mga monetary benefits, lahat yun mawawala. So ganun kabigat mga kababayan ang parusa. Hindi ko sa inyo, BBM lang po yung sakalang. When the offender is a juridical person, criminal liability shall be attached to all officers who participated in the decision that led to the commission of the crime, with a penalty or of perpetual absolute disqualification to engage in any business involving importation, transportation, storage, and warehousing in domestic trade of agricultural and fishery products. Ibig sabihin, yung mga companies, organization o grupo or partnership engage dito po sa sa smuggling, ang parusa po sa inyo perpetual absolute disqualification na makapag-engage pa. Ito yung sinasabi natin sa anumang negosyo involving importation, transportation, storage, and warehousing, and domestic trade of agricultural and fishery products. Di na kayo pwede dyan. Disqualified kayo, perpetual habang buhay. You cannot engage in business. Sa ganyan po. Tama po. Yan ang sinasabi natin, dapat bawal sa kanila. Kasi ang nangyayari po, paulit-ulit lang, yung mga companies na involved to sa smuggling, paulit-ulit lang po. Nakakalusot sa batas. Magaan kasi po yung parusa. At isa pa, may mga corrupt officials na kasabwat. So, importante din mga kababayan, yung striktong enforcement ng batas. Pag hindi po, wala rin. Pag madala po sa pag umawit na po yung pera when money speaks, sabi nga, everybody listens. Di ba? So sabi rito, government authorities also has the right to confiscate the agricultural and fishery products which are subject of the prohibited acts and the properties used in the commission of the crime of the agricultural economic sabotage, such as but not limited to vehicles, vessels, aircrafts, storage areas, warehouses, boxes, cases, trunks, and other containers of whatever character used as receptacle of agricultural and fishery products. Sasamsamin lahat yan sa inyo. Pati yung mga sasakyan ninyo, sasamsamin ng ating gobyerno.
Pati yung warehouse ninyo, pag-ari na ng gobyerno, o di tapos kayo dyan. Pati mga properties ninyo, ubusin yan. Dati ngayon po, mga kababayan, sa existing na batas, yung halimbawa bigas, yung bigas lang, yung warehouse po, pinapadlock lang po. So, pwede pang gamitin yon. Kinuha lang ng gobyerno yung bigas. Tapos, ngayon, pinamimigay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sako-sako na siya. Di ba? Doon sa mga mahirap, yung ginawa doon sa Zamboanga, just the other day, ayun po, sako-sakong bigas, 4,000 bags. Mga kababayan yung dinistribute doon. Tuwang-tuwa yung mga mamamayan doon po. Di ba? Pero dito po sa bagong batas na sinertify ng ating Pangulong Bongbong Marcos as urgent, hindi lang bigas ang kukunin ng gobyerno, pati yung warehouse, mga bodega ninyo, magiging pag-ari na yan ng gobyerno. Pati yung mga trucks ninyo, mga vehicles, kumpiskado yan lahat. Para mga kababayan, matigil na talaga ang walang humpay na smuggling activities dito po sa ating bansa. So sabi rito, the proposed measure is among the expanded common legislative agenda discussed during the third LEDAC meeting na pinangunahan ng ating Pangulong Bongbong. The bill is now pending in the period of interpellations in the Senate, while a technical working group is currently finalizing the version of the House of Representatives. Urgent siya, mga kababayan. Kailangan na maipasa agad-agad po. Ito yung sinasabi kong balita na yung NBI po nag-file na ng complaint versus yung yung mga negosyante na sangkot po sa smuggling ng sibuyas. Ito po yung balita galing po sa CNN Philippines. CNN Philippines. Yan po. Para alam ninyo po, mga kababayan, na may kinasuhan na pala. Iyon ang ginagamit ng mga propaganda ng mga galit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala man na niyang ginagawa. What? Pinapabayaan lang niya yung mga smugglers. May mga nabalitaan niya na nakumpiskan na huli, pero wala na niya yung progress ng kaso. Hindi man alam kung ano na yung nangyari, kung may nakasuha na ba. Ito na po. Sabi rito, the National Bureau of Investigation on Monday filed a complaint against 6 individuals linked to onion smuggling in the country. In a press briefing, the Department of Justice said government officials are among the respondents facing profiteering and hoarding complaints. Kasama ang mga opisyal ng gobyerno dito sapagkat ang tingin namin sila ay lumalabas na mayroong sala sa pagkakataong ito, sabi po ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. So sabi rito, DOJ Yusek Geronimo C. explained that the complaint stemmed from the sale of around 8,000 bags of onions to the government-owned and controlled corporation Food Terminal Incorporated by a private cooperative in December 2022. The NBI reportedly found that each bag contained at least 25 kilos and that the price per kilo exceeded 500 pesos when the farm gate prices of onions at the time were only below 20 pesos. Ang bintahan sumobra ng 500. Ang sabi, walang stock. Pero nung kinontrata ng 500 plus per kilo, nagkaroon ng stock. Tinatago, mga kababayan, ng mga hoarders, smugglers, price manipulators. Wala na niya kaming stocks nang sabihin na ito niya yung presyo, bili namin sa ganitong presyo, 500. Biglang linabas, what?
The sale exceeded, mga kababayan, 500. It was said that there was no stock. But when the deal was made for 500 plus per kilo, the stocks appeared. Ganon katindi. May mga kasabwat kasi. Siyempre, yung kasabwat na taga-gobyerno po, may share po yon sa sa kita. She further said that the respondents are also facing complaints related to falsified documents submitted in the bidding process. According to the DOJ official, the respondent's strategy was to submit 3 proposals during the bidding, 2 of which were fictitious, allowing the preferred bidder to actually win. Ganon ang mga strategy po. He added that 134 million pesos from the Department of Agriculture is involved in the case. Limpak-limpak na salapi po. Kaya sabi natin, mga kababayan, talagang may mga kasabwat po na taga dyan sa Department of Agriculture. Kaya ang style nila, wala silang nakita, wala silang narinig. At pag inimbestiga po, naging mga pipi. Hindi na makapagsalita, mga kababayan. Di ba? The DOJ officials did not name the respondents so as not to preempt the prosecutor's evaluation. At para, mga kababayan, wala yung tinatawag na trial by publicity. Di ba? Pero pag halimbawa na i-file na yung asunto at saka pag nasa trial na po, pangalanan na ninyo po. Kasi unfair naman yung ating Pangulong Bongbong Marcos nga po. 'Di ba? Yung pamilya Marcos, aligasyon pa lang. Aligasyon pa lang ng pagnanakaw, pinangangalanda ka na ng mga dilawan. Di ba? At kahit nga po, mga kababayan, na pawalang sala na, ang tawag pa rin sa pamilya Marcos, mga magnanakaw. Hindi na matanggal, mga kababayan, yung pangalan po. Yung pangalan, yung pagiging magnanakaw. Hindi na matanggal sa pangalan po. So sabi ni Remulla, the complaint filed by the NBI is only the first of many cases to be filed in relation to the hoarding and the smuggling of onions that led to the spike in prices which soared up to 700 pesos per kilo in the late 2022. Aber nga kung may reaction man lang si Risa Ontiveros dito. Kung magpapalabas man lang siya ng commendation, di ba? Magagandang salita sa DOJ, saka sa NBI. So, sabi rito, ito'y isa pa lang sa mga kasong pinafile at dinidevelop ng DOJ. There will be other cases that will be filed, sabi ni Remulla. Marami pa kaming tinitingnan na violations na considered na economic crimes. Ito'y simula pa lang hanggang sa maging malinaw na lahat na hindi pwede ang ginagawang price manipulation sa merkado. Noong July, the DOJ chief said they were building an economic sabotage case against a network of industry players involved in the alleged onion cartel. Remulla noted that they were looking at 6 to 7 personalities. Kaya hindi man agad-agad po yung pagpa-file. Hindi makapaghintay yung mga critics. Siyempre, sa pag-pa-file ng kaso, pinag-aaralan ng mabuti. So, it takes time po yung pagbibuild ng kaso. Di ba? Ganun yun. Di man yan ura-urada. This came shortly after President Ferdinand Marcos Jr., who is the head of the DA, directed the DOJ and the NBI to investigate the smuggling of onions and other agricultural products, saying
The act was equivalent to economic sabotage. At ngayon nga po, sinertify ng ating Pangulong Bongbong Marcos na urgent bill yung batas laban sa smuggling. O ngayon, yung mga lumilitaw na mga kwento tungkol naman sa yung recent pa lang na nakumpiska ng mga authorities, yung 200,000 plus na sako ng bigas doon sa sa Bulacan nang i-raid ng Bureau of Customs with the Speaker Martin Romualdez, di ba? Sabi more than 500 billion pesos yon yung halaga ng mga bigas. Yung kini-question po niya ni Chis Escudero, Senator Chis Escudero, bakit niya 2 weeks na? 2 weeks na yung nakakaraan, hindi pa, wala pang pinafile na kaso. Ganon din siguro ang situation noon. Baka binibuild pa yung kaso po. And in fact, maging si Martin Romualdez po, the Speaker of the House, ito yung sabi niya, sabi dito sa balita. Lawmakers yesterday urged the Bureau of Customs to file charges against rice smugglers, including those behind the illegal entry of the staple through ports in Mindanao. Ayan po. Pakita ko sa inyo, mga kababayan. Ito, yung tambak-tambak na pakaraming bigas. Ito yung speaker na kasama mga kababayan ng Bureau of Customs na nagsagawa ng raid sa mga bodega po ng bigas doon sa Bulacan. Kasi sinasabing kulang na daw yung bigas. Ito po, na-discover na talagang tinatago lang po. Sabi rito, Speaker Martin Romualdez made the appeal as he supported the decision of President Ferdinand Marcos Jr. to distribute confiscated smuggled rice to thousands of residents of the Zamboanga Peninsula. The President, accompanied by officials, distributed the rice on Tuesday. Sabi naman ng mga critics, nagpapapugi lang niya yung Pangulo. Laging may puna po. Sabi po ni Romualdez, this significant gesture demonstrates more than just an act of generosity. It underscores the administration's commitment to addressing the needs of our people, especially during challenging times. Sabi niya, I congratulate the Bureau of Customs and other concerned agencies for a job well done, but they should not stop at confiscating rice and other products smuggled into the country. These offices should file charges against the smugglers immediately. Romualdez said, unless the culprits are jailed or otherwise punished, they would continue doing their illegal activities even if some of their smuggled products end up being seized, kahit kumpiskahin pa ninyo yan. Furthermore, this initiative solidifies our collective stance against the activities of hoarders, smugglers, and those who unscrupulously manipulate the prices of rice and other essential commodities. Kaya sigurado pong bibilisan mga kababayan ng Kongreso yung pagpasa ng mas mabigat na penalty. Yung sinertify na bill, urgent bill ng ating Pangulong Bongbong Marcos laban doon sa mga tao, mga taga-gobyerno, mga companies na involved po sa economic sabotage by engaging in smuggling, hoarding, price manipulation mga kababayan. Ito po mga kababayan yung sako-sakong bigas na pinamigay ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa Zamboanga. Inggitin natin yung mga dilawan po. Di sabihin na ninyo na papugi ito ng ating Pangulong Bongbong. Ito yung ating Pangulo. Madali lang po. Ayan, bodega po yan ng
4,000 plus na bigas. Ito yung ating Pangulo habang nandun yung mga tao. Bawat isa binibigyan po, binigyan pala, natapos na to, binigyan ng tig-iisang sako na bigas, mga kababayan. Yan ba? Hindi yan po kilo-kilo lang. Kita ninyo. Marcos lang po ang sakalam. Kita ninyo yan, mga kapuso. Yan ang Pangulo. Mismong siya bumitbit ng isang sakong bigas. Ganon, mga kababayan. Tingnan niyo ito. Ayan yung ating Pangulo. Binigay niya dito sa babae, isang sakong bigas. Halos hindi makayang buhatin ng babae. Mabutit may tumulong na mga tao doon po. Kaya pag hindi kayo tumigil sa kaka-smuggle ninyo, ayan, uubusin yan ng ating gobyerno. Kukumpiskahin at ipamimigay sa mga tao. At sa susunod, pag naipasa na yung batas na may mas mabigat na parusa, bawal na sa inyo lifetime na mag-engage pa sa negosyo ng pagtitinda ng bigas at iba pang mga agricultural products. Bawal na sa inyo, pati yung company ninyo. At yung mga pag-aari ninyo, mga warehouses, pati mga trucks, mga sasakyan, kumpiskado ng gobyerno at pamimigayan. Di ba? Pamimigayan sa mga tao, isusubasta yan. Yung iba, ipamimigay na talagang libre. Tulad ng ginawa doon sa Zamboanga. Wow. Ganon po kaseryoso yung ating Pangulong. BBM. BBM. Di ba? Masaya ngayong Martialo Day. Happy Martialo. Happy anniversary. ng Martialo, mga kababayan. Yun ang greetings ngayon sa social media ng mga tao. Happy anniversary daw. Martialo anniversary. Kasi tahimik nung panahon ng Martialo. Ano kayo ngayon, mga anti-Marcos? Tamimi kayo, ano? Baka lang, mga kababayan, gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mayroon po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya po. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, full supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.